Bakit kaya ganun? Kapag naedad na tayo, mas pinipili na natin yung mga simpleng ulam, mas bet na natin yung mga gulay na dating hindi natin kinakain. Kasi naman kapag naedad na tayo, unti-unti lang nagpaparamdam na yung mga sakit natin sa katawan. Minsan nakakatuwa lang talagang isipin na bakit kaya ganun, no? Kapag umiedad na, doon na tayo napapalapit sa mga gulay-gulay na hinahanap talaga natin. Yung simpleng ulam pero mapaparami ka ng kain. Alam nyo mga manay, nung bata ako, hindi ako mahilig sa okra at ayaw na ayaw ko rin ng ampalaya kasi napapaitan ako. Pero nung umidad na ako at nakapag-asawa na ako at ito yung madalas nilang inuulam, aba, nung nalasahan ko masarap naman pala at hinahanap-hanap ko na rin. Kadalasan nga na ginagawa ko rito sa okra ay tinatalbog ko lang sa sinaing tapos sinasawsaw ko sa may toyo kalamansi. Aba, ulam ko na talaga, napaparami pa ako ng kain. Noon, bihira mo rin ako mapakain ng kalabasa na to kasi ayaw na ayaw ko talaga siya. Pero nung natuto akong magluto at nakasanayan ko ng kumain nito, lalo na kapag may gata tapos lalaho ka ng daing, aba, ang sarap talagang kainin. Dito naman tayo sa ampalaya. Ayaw na ayaw ko to kasi nga ang pait-pait. Pero nung nakuha ko yung technique para mabawasan ng pait, aba, isa to sa paborito ko. Kahit lagyan lang ng kamatis, itlog, solved na to sa amin. Dito naman sa talong, halos lahat naman ay gusto to, lalo na kapag ang luto ay torta o kaya prito tapos meron kang bagoong alamang. Syempre, hindi rin papatalo tong malunggay na pwede sa munggo, pwede sa tinola at pwede rin dito sa ating lulutuin ngayon. At eto nga palang lulutuin ko ngayon ay saktong-sakto sa mga mahilig sa gulay. Pinagsabay-sabay ko na ang kamatis, sibuyas, luya. Sa mga makakapanood nga po pala, hindi po pala ako Ilocana. Bali natitikman ko lang yung ganitong luto pag dumadayo kami ng Ilocos. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung lola ko nga po pala ay doon na po nakabase. Sa Ilocos Norte sila nakatira. Kaya kapag dumadalaw kami doon, namimiss ko yung mga ganitong luto nila na halos lahat ng gulay na hinain sa amin. Kaya ang pampalasa nilang ginagamit ay bagoong isda. Kaya kapag dumadalaw kami sa lola namin, sa Ilocos Norte, sa may Burgos po sila, talagang namimiss ko yung mga ganitong luto nila. Hindi ko masasabing authentic tong aking niluluto kasi para sa akin, kakaiba talaga yung timpla na ginagawa ng lola ko. Basta masarap. So bali sa pagluluto ko nga pala, nakita nyo naman halos pinagsabay-sabay ko lang yung mga gulay at tinalbog ko yung inihaw na bangus. Sabay sa huli ko po nilagay ang malunggay at siling haba at pwedeng-pwede na tong ihain. Nako mga manay, kung hindi nyo pa to natatry, subukan nyo na po. Napakasarap nitong kainin. Saktong-sakto yung timpla. Pero nasa inyo naman kung gusto nyo pang maglagay ng mga pampalasa. Pero sa akin, yung bagong isda, tapos yung inihaw na bangus na nilagay ko, panalong panalo na. O siya, baka nagugutom ka na, sandok na. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. Tara, kain po tayo.